Kababayan, kilala niyo siya? Si Man Scarpio po mga kababayan, ang asawa ni VP Sara Duterte. At alam niyo ba ang latest? Ha? Di ba alam naman natin na kinasuhan nila? Sabay sila ni Pulong mga kababayan. Ito si Antonio Trililing Trillanes. Kinasuhan nila ng libel at cyber libel po mga kababayan. At malapit na po ilabas ang desisyon ng korte. At mukhang tagilid daw ito si Antonio Trililing Trillanes mga kababayan dahil hindi niya mapapanindigan ang mga akusasyon niya laban dito kay Pulong Duterte at Man Scarpio na asawa ni VP Sara Duterte. At ngayon, mukhang aareglohin ni Trililing daw mga kababayan ito si Man Scarpio at willing po raw humingi ng sincere apology. Etong si Trililing, yan po ang usap-usapan mga kababayan, kaya pinapa-verify po yan ni Teo Moreno mga kababayan kay Trillanes. Dahil mayroon daw draft only discussion mga kababayan na nagpadala daw ng sulat itong si Trillanes doon kina Pulong at kina Man Scarpio para makipag-areglo na willing daw magbigay ng unfounded, sincere apologies itong si Trililing mga kababayan. Ayun, hindi tinanggap daw mga kababayan ni Pulong at Man Scarpio kaya tuloy ang kaso. Buti nga sa'yo, sundalong aso. Dahil obvious na obvious naman mga kababayan kinakaladkad ng sundalong aso mga kababayan itong lahat ng pamilya ni Sara, ng mga Duterte. Si Kitty na lang siguro ang hindi nila binibira mga kababayan. At maliban dyan, nagpadala pala ng Christmas message si VP Sara Duterte mga kababayan kasama ng kanyang butihing asawa na si Man Scarpio para sa inyo. Panoorin niyo po. So, bakit ikaw na lang mag-isa dyan? Nasaan na yung isa? O mag-live ka dito. Come here! Psst, Mans! Lapit! Bilis! Hello! Merry Christmas po sa inyong lahat! Happy Merry New Year! Christmas! Man Scarpio po. Ingat lagi! Mabait na asawa mga kababayan. Yan ang aking asawa. Ngayon nawala yung aking isang anak pumasok ata sa loob. Gusto nilang bumati sa inyo ng Merry Christmas at Merry Happy New Year. Christmas. Mula po sa aming pamilya, para po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Ang maganda dito kay Man Scarpio mga kababayan ay hindi sila nakikialam dito sa trabaho ng kanilang asawa. O ngayon, busy presidente si Sara, hindi nakikialam si Man Scarpio. Focus siya sa mga anak niya mga kababayan. Dahil yan daw ang usapan nila ni VP Sara Duterte Dahil kaunti na lang ang oras ni Sara mga kababayan sa kanyang mga anak dahil sa trabaho. Kailangan andun si Man Scarpio, hands-on sa mga anak nila. Hindi nakikialam sa trabaho ng may trabaho dyan, kagaya ng ibang mga admiral dyan. Hindi lang nakikialam, gusto pang agawin ang role ng presidente, di ba? Merry Christmas! Merry Happy Christmas! New Year! Matanong lang po namin kasi bilang asawa po kayo ni Mayor Sara. Pag nasa bahay kami, we do not talk about politics, about her job. Kasi as much as possible, pag nasa bahay kami, more on family stuff. Anong kailangan. Pero ako kasi talagang bantate ako. Grocery. Napakabait ng tatay mga kababayan. Nagsakripisyo din siya Abogado yan mga kababayan Pinili niyang maiwan sa bahay. Dahil maliliit pa ang kanilang mga anak mga kababayan. Dahil sabi ni Sara, kailangan talagang mayroon na isa sa atin na nakaantabay dyan sa ating mga anak sa kanilang paglaki. At hindi lang iiwan mga kababayan sa mga yaya. Walang nasa bon, ako bibili. Yung mga ganyan, yan ang mga role. Pero yung pong mga with regard sa politics, we do not discuss kasi alam ko po. Walang through the usapan day, sa politics. Yun na po ang naging ano niya. So, I'll give her a break unless siya po ang mag-open ng conversation but I do not ask her what happened or ano. Yun, we do not discuss. Pero sa Davao City po, sa panunungkulan ni Mayor Sara as Mayor, Kayong mga taga Davao City, di ba 3 terms o 9 years na naging mayor si VP Inday? May narinig ba kayong nakikialam ito si Man Scarpio? Wala tayong naririnig ba kababayan galing sa ating mga kababayan dyan sa Davao na nagreklamo sila dyan kay Man Scarpio na gahari-harian o kung ano-ano man. Wala. At kahit hanggang ngayon mga kababayan, more than 2 years na si VP Inday, hindi nakikialam ito si Man Scarpio.
At gayon din kay dating Pangulong Digong, mga kababayan. Dalawa pa nga ang kanyang asawa. O di ba? Ni minsan hindi natin nakita na bida-bida ang mga asawa ni dating Pangulong Duterte. Hindi katulad ngayon. Ngag-ngag. Paano po ba siya manungkulan doon na pwede niya madala rin bilang Vice President kung sakali? Ano ba sa doon na paano niya pinapatakbo yung Davao City? Si Sara kasi, as a Davaoenyo kung sa point of view, kasi siya, doer kasi siya. May Doer. pagka-OC kasi yan siya. Parang trabaho is trabaho. Oh, kailangan talagang organized, mga kababayan. As ng much as trabaho. possible, gusto niya pulido yung Pulido. trabaho. Oo. Ayaw Perfect. yung i-delegate lang sa isang tao kasi usually Hands-on, mga kababayan. baka mali or what kasi it will reflect siya ang magiging accountable eh. So ginagawa niya, siya mismo ang tumututok. Like I believe parang ngayon swerte si Baste kasi debt free. Oh, wala ng utang, mga kababayan, ang Davao City. Zero debt, zero utang. Ganyan po ka-progressive ang Davao City. Usually kasi 'di ba pag nagkakaroon ng panibagong may mga utang. Mahihirapan yung bagong na paano ko babayaran to. Yun ang isa sa mga ni Sara, achievements sa tapos peace and order. Din kasi syempre yun din po Peace ang and naging order. primary ni Mayor Rudy. So pinagpatuloy niya. Yung kay Sara lang syempre may iba yung style niya. Si Mayor Rudy talaga siya, ganun din, pero gusto niya rin si Mayor Sara, pinapaganda niya yung Davao. May kung anong kailangan pagandahin, yung mga buildings, yun po ang ginagawa niya. Pero sa part po ninyo bilang asawa, Wala naman tayo magagawa eh. Part of the na po yun eh. Nasanay naman po kasi nakatatlong term siya sa mayor, then nakaisang term siya vice mayor. In relation to that, medyo aggressive si Mayor Sara bilang mayor ng Davao City. Which in fact, before meron siyang nakabanggang isang... Yun, medyo unguarded moment niya. so si Mayor Sara po ba, Unguarded pagdating sa bahay, medyo din siya sa mga anak. Disciplinary. Actually, hindi. Ako pa nga ako yung disciplinary. Siya yung hands-on kasi siya. Hands-on. Kaya yun din yung isang concern namin na if ever magiging busy siya, baka hindi siya masyado ma-hands-on. Kasi hands-on talaga siya sa mga bata eh. Especially na mga bata pa kasi yung mga anak namin. We have a 5-year-old, 8-year-old, and 14. So, yung sa dalawa, medyo kasi yan yung mga formative years na hindi mo na mababalik kasi yan eh. After na so, as much as possible, gusto niya yung nandun siya yung formative years ng mga anak namin. So, ako ang disiplinaryan. Kaya nga, sabi ni VP Inday, mga kababayan, tinanong siya ng media, tatakas ka ba ng bansa, Sara, kung kakasuhan ka, gigipitin ka dito? Sabi ni Inday, no. Andito ang mga anak ko, hindi ko sila iiwan. Di bali nang andyan ako sa kulungan. Pwede naman daw siya bisitahin ang kanyang mga anak na kababayan. Sumbong lang sila pag si daddy kaya kung minsan pag nagsabi, ang sabi ni mami, okay. Compromising naman ako eh. Hindi naman Ako pang Miss Universe po na tanong. As a husband, what do you think the best quality ni Mayor Sara? Firm. Firm! siya. Kung ano sinabi niya, yun Yan, yun. may paninindigan, mga Sinabi kababayan. niyang, maglaba ka. Ayoko. Washing machine na lang. Then, Washing firm. machine, Pag oh. nagsalita siya. Talaga kaya kung minsan, Joke lang yan, inaano ko ng mga anak ko eh. Pero pag si Sara pag nagsasalita, pag sinaman, makikinig sila eh. So, doon mo makita yung firm. Hindi takot eh. Yung may disiplina siya. Disiplina at respeto. Yan talaga, mga kababayan. Yan din ang nararamdaman ng mga Davaoenyos. At yan ang hindi naiintindihan ng ilan, mga kababayan. Ang sabi, sa Davao tinatakot ang mga tao. Kaya sumusunod. Kaya daw naging disiplinado, mga kababayan, dahil sa takot. No, hindi. Mayroong respeto. At nagkaroon ng disiplina, mga kababayan. Yun ang masasabi ko. Okay. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? By the way, magpapahinga muna tayo ng araw lang.
Merry Christmas sa inyo mga kababayan. Pagpalain po kayo. Bye-bye.